Sa pambalita tungkol dito sa sa paghahalintulad ni Bongbong Marcos ng kanser sa Pilipinas. O sige, pasok. Inihalintulad ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanser ang korupsyon sa bansa. Git ng Pangulo, may mga masasagasaang tao para masigurong matutuldukan ang katiwalian sa gobyerno. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Paskong Pasko na ang feel sa loob ng Malacanang Hall na may mga pinailawang Christmas tree. Nang magtalumpati si 500 ba yung Noche Buena nyo dyan? 500 ba yan? Baka hindi Baka sobra-sobra sa 500 yan Pangulong Bongbong Marcos sa year-end fellowship, problema pa rin sa korupsyon ng kanyang bukang bibig. Inihalin tulad niya pa ito sa nakamamatay na sakit. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. Oh, you will bleed. Pagka daw tinanggal mo yung cancer, you will bleed. Alam mo, Bongbong Marcos, doon ka nagkamali. Oo, doon ka nagkamali kasi yung cancer ng Pilipinas, kayo. Ang cancer ng Pilipinas, yung pamilya ninyo. Oo. At simula noong dumating kayo na mga cancer ng Pilipinas noong 2022, yung Pilipinas nagdugo na. Nagdugo na dahil sa cancer na kayo ang may gawa. Pag nanakaw, ng panahon kasi ni Pangulong Duterte, nilabanan naman niya yung cancer ng corruption sa Pilipinas na hindi naman kailangan magdugo ng Pilipinas Actually, yung cancer na tinanggal ni Pangulong Duterte, putang ina, bumalik Alam mo yung anong bumalik? Kayo. Tinanggal ni Pangulong Duterte yung mga cancer ng lipunan nung panahon niya. Tapos okay na, kinimotherapy niya Pilipinas. Ang Pilipinas di naman nagdugo noon. Actually, natuwa pa nga Pilipinas Ang Pilipino, naging naging tanyag sa buong mundo. Noong si Pangulong Duterte nilalabanan itong lahat ng problema ng Pilipinas, ino-honor siya ng ibang mga bansa at ang ibang mga lahi at tuwan-tuwa sa kanya. Hindi nag-bleed ang Pilipino noon until 2022, bumalik yung cancer. Yung tinanggal ni Pangulong Duterte na cancer noon, okay na, biglang nag-regress. Putang ina, alam nyo ba ang cancer, mga bossing, pag nag-regress yan, yung bumalik, mas malala. Oo, mas malala. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, inatake niya siya yung chemotherapy. Yung mga cancer, inatake niya. Pinatay niya lahat ng mga cancer cell. Inubos siya lahat yung mga cancer cell. Tapos finally, nag-declare ang doktor na cancer-free ka na. Yes, cancer-free, alright. Sarap buhay, kain ulit ng malangis, kain ulit ng mga inihaw, kung ano-ano puta nag-regress yung cancer. O pagkatapos nung dahil nga nawala na si Pangulong Duterte na chemotherapy ng Pilipinas, putya, ayan, bumalik yung cancer. Ayan na nga yung mga Marcos nanalo nung 2022. Pagbalik nung cancer, puta, mas malakas siya. Ang regression talaga ng cancer, pag nawala yan, pag bumalik, mas malakas. Marami akong kilala na ganyan, naging cancer-free, tapos lumipat lang yung cancer nila, mas matindi, tapos yun ang ikinamatay nila. Ganun ang nangyari sa Pilipinas. Nung nawala yung gamot sa cancer, na si Pangulong Duterte, at bumalik yung mga cancer sa guise of the Marcoses and the Romualdez, mas matindi yung nangyari sa ating bayang Pilipinas. Putang ina, hindi lang tayo unti-unting pinapatay. As in literal, mabilis tayong pinapatay. Tingnan nyo kung gaano karaming namatay dyan sa Cebu dahil sa maanumalyang mga flood control projects, mga ghost projects ng mga hayop na mga ito. O tingnan ninyo kung gaano kalaki yung ninakaw na pera from 2022 to 2025. Trillion na. Pinag-uusapan nating PDAF scandal ni Janet Lim na Polis, 10 billion lang. 100 milyon lang yung hinahanap. Dito, ang kinulimbat na trillion na. Ang budget natin nun at 4 trillion ngayon, almost 7 trillion ang budget, pero walang legacy project. Ang pamahalaan na ito. So, napakahirap tanggalin ng cancer na ito kasi sobrang kumalat na. Paano ko masasabi na kumalat yung cancer? Yung cancer na mga Marcos, kumalat. Yung pera na kinuha nila, lahat nakinabang. Nakinabang yata
Nakikinabang yata ang sundalo dahil makikita nyo, sundalo hindi gumagalaw. Nakikinabang yata ang pulis hindi rin gumagalaw. Lahat ng ahensya ng gobyerno nakikinabang, yung cancer nila kumalat hanggang hanggang ombudsman. Hanggang Department of Justice, NBI, kumalat yung cancer nila. Pati sa ICC, sabi may mga sabi-sabi na yung ICC nakinabang din diyan sa sa corruption dito sa Pilipinas. So ganun katindi yung cancer na sa sobrang lala, hindi na talaga alam nung katawan natin kung papaano lalabanan yun. Ang masaklap, tayo na mga Pilipino, yung mga nagsasalita, tayo yung lumalaban dun sa cancer na yun. Pero sa sobrang dami at kapangyarihan nung cancer na yun, isa-isa tayong itinutumba. Tinumba yung kapitan diyan sa may Davao, sa may ano ba yan? Diyan sa may Davao, yung kapitan tinumba. Lahat ng mga vlogger na nagsasalita lumalaban doon sa cancer, kinakasuhan. Death threat. Ipapapatay. Pinatatahimik. So talagang napakahirap ng laban natin ngayon at talagang the Philippines now is bleeding and dying because of this cancer. At itong cancer na to yung mga Marcos. Wala nang iba. Sila talaga yung cancer kasi napagaling ni Pangulong Duterte yung cancer nung nag-regress, yari. Partikular na ine-imbestigahan ngayon ang kinurakot na trilyong-pisong flood control projects. Nakakaladkad dyan ang mga matataas Trilyon. Kinurakot na trilyon piso. Ngayon, 2022 to 2025. Tiningnan ninyo yung kay Pangulong Duterte noong meron ba siyang mga dagdag doon sa NEP? Wala. Ngayon meron. Tapos sasabihin mo nilalabanan mo yung cancer, kayo yung cancer Tingnan mo na ine-expose kayo ng mga kakampi ninyo. Buti sana kung ang nag-e-expose sa kanila kalaban, hindi. Ang nag-e-expose sa kanila kakampi nila. Zaldico, kakampi nila. Toby Chanko, kakampi nila. Makabayan Black, kakampi nila. Si Inday Sara, kakampi nila. Di ba kakampi nila si Inday Sara, ka-unit team nila, si Inday Sara una nagsasalita? Kakampi nyo mismo yung nagsasabi na kayo yung mga kawatan dito sa Pilipinas Tapos kayo yung gumagamot sa cancer, kayo yung cancer Ha? na opisyal, kabilang ang mga kongresista at senador na umano'y kumikback ng bilyong-bilyong piso. Sa kabila raw na mga pag-alam sa katotohanan, may mga masasagasa ang tao para masigurong matutuldukan na ang katiwalian sa gobyerno. I am sorry that the people suffered because of it. Sorry daw sila dahil nag-suffer kayo dahil sa pagnanakaw nila. Para sa akin yun talaga yung naririnig ko hindi lang dapat yan sorry sir. Dapat yan sir, mawala kayo. Magsilayas kayo dyan. Kayo ang cancer ng lipunan. But it's had to be done. It had to be done. Sorry, pero bumalik kami at alam nyo naman na ang pamilya namin magnanakaw, pinabalik nyo kami, so nanakawan namin kayo. It had to be done. We are sorry. Sorry, bakit? Tangina, binoto nyo kami. Alam nyo naman na wala kaming gagawing mabuti sa bayang Pilipinas, binoto nyo pa rin kami. Sorry kayo. Have to go through that, go through the pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we're Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very. Yun ang tinitake advantage nila because Filipinos, sanay na kayong nakawan Kayong mga Pilipino, tanga kayo Kahit na alam nyo magnanakaw yung pamilya ko, binoto nyo pa rin ako so mabilis kayo makaka-recover dito. Actually nga, itong ginagawa namin pagnanakaw ngayon, pag wala na kami dito, mabilis yung makakalimutan. May mga susunod na mga leader pa na magnanakaw ulit sa inyo kasi tanga kayo So they are taking advantage yung kabaitan ng mga Pilipino. Yung pagiging matiisin ng mga Pilipino kasi tiniis ng Pilipino yung 30 years na pangungurap ng mga previous administrations So tinitake advantage nila yun. Ninakawan kayo noon, natiis nyo. Okay naman kayo ni Duterte, okay naman So, mano ba naman yung magnakaw kami ulit ngayon? Parang ganun yung sinasabi niya dito Ako, yun ang interpretasyon ko talaga. Hindi naman ito talaga yung literal na sinasabi niya. Pero ako, with all that's happening in our country now, narinig ko nagsasalita to, parang yun ang sinasabi niya sa atin sino ba naman ang hindi tanga? Naninakawan ka na, ibinalik mo pa.
'Di ba? Ninakawan ka na, yung bangko ninakawan na, yung taong nagnakaw siya pa yung inilagay mo na na tawag dito. Inilagay mo pa sa posisyon na kailangan niyang i-secure yung lugar na ninakawan niya. I mean, what's the point? You do not get robbed and ibalik mo yung nagnakaw sa iyo. Or makikain ka pa or makasama mo pa sa isang lamesa at makasama mo pa sa kainan yung sa handaan yung taong nagnakaw sa iyo. Hindi normal 'yun. And because of yung mga Pilipino, ganito na yung nakalakihan natin, tinitake advantage ito ng mga politiko. Magpapaawa sa inyo, pagdating ng magpapakabait kunyari, pero dudurugin kayo. Pero kaya nyo naman kasi makarecover. Ang Pilipinas nga, kahit binagyo, nakangiti pa eh. So they are taking advantage of that. Kanina, mismong si PBBM ang nanguna sa pag-inspeksyon ng 3.1 billion pesos na Bukana Bridge project sa Davao City. Kasama ng Pangulo roon si DPWH Secretary Vince Dizon. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila. Marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. Alam mo kung sincere talaga si Bongbong dun sa sinasabi niya kanina na bleeding, na ganito, yung paawa niya kanina, paawa effect, with matching laglag yung balikat. Kung ano talaga siya, kung talagang siya ay sincere sa sinasabi niya, dito sa Bukana Bridge, alam naman niya hindi kanila to eh. Alam nila na nag-take place ito noong panahon pa ni Pangulong Duterte. Mano man lang i-credit mo, di ba? Sobrang magnanakaw mo naman. Pati yung credit, ninakaw mo na. Nagsimula yan sa administrasyon nyo, no doubt about it. Ang nagpopondo niyan ngayon, administrasyon nyo, no doubt about it. Pero wala kayong popondohan kung walang proyekto. Parang nung nakaraan dyan sa may Cebu, natatandaan nyo yung isang malaking highway dyan sa Cebu. Nung panahon ni Pinoy, doon nabuo yan. Pinondohan lang yan ni Pangulong Duterte. Sinabi ba ni Duterte na kanya yan? Hindi. Oo, sinabi nga niya na it was actually parang planned at nabuo yung plano, yung kontrata nung panahon nung nakarang administrasyon. Tinuloy lang natin kasi maganda yung proyekto talaga. Same goes with Skyway Stage 3. Oo, 13% yung natapos ng previous administration. Nung panahon ni Pangulong Duterte, natapos niya talaga yan 100% yung Skyway Stage 3 na yan. Sinabi ba niya na kanya? Sinabi niya na it was actually done by the previous administration. Hindi nga lang nila natapos, so tinutuloy lang natin. Yung credit, hindi ninanakaw ni Duterte, pero dito kinuha niya lahat yung credit eh. Hindi niya man sinabi na this was actually done in the past administration. It just tayo lang yung nagpondo and dito natapos. And good thing na natapos dito sa ating administrasyon and mapapakinabangan during our administration at ng mga susunod pang administration. Di sana ganun. Hindi eh. Puta ina, ninakaw mo na yung, yung credit eh. Na parang ikaw talaga yung nag-isip, wala ka namang isip. O sa sobrang wala silang maipagmamalaki dito sa Bukana Bridge, wala silang maipagmamalaki ng mga proyekto nila, legacy projects nila bukod sa pagnanakaw ng pera, pagnanakaw sa Maharlika Investment Fund, pagbibenta ng ginto natin, trilyon-trilyon na flood control scandal. Bukod doon sa legacy na yon, wala na silang legacy na iiwan sa mga Pilipino na positibo. Lahat puro negatibo. Kaya nanakawin na lang nila itong mga proyekto na ito, aangkinin nila sa kanila para magkaroon sila ng achievement. Ganun sila kawalang achievement. Nakatakdang buksan ang naturang tulay bago matapos ang taon. Pabibilisin nito ang biyahe ng 35,000 na sasakyang inaasahang daraan sa Bukana Bridge. Ayan, mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo